Upo muna tayo. Yun. Meron lang akong kukwento sa inyo. Life lesson sa araw na to. Dito sa amin sa UK, malungkot kasi mabilis pati ang araw. Trabaho, tsaka bahay. Madalas sa mga tao dito, busy palagi. Mahirap silang kausap. Kasi nga, lagi silang nagmamadali. Laging pagod. Pagod kasi nga, ang bilis ng araw. Hindi ka kagaya dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may oras tayo makipagkwentuhan sa kapitbahay. Minsan nga, yun na yung buong araw natin. Ganyan kasi ako. So, I'm speaking for myself. Dito, walang ganun. Hindi mo pwedeng isingit yun sa buhay mo. Kasi nga, nagmamadali palagi. Palagi bang hinahabol yung oras. Tapos, pagdating sa trabaho, stressful. Kasi nga, stress din yung mga pasyente. Pati yung mga kasamaan mo sa trabaho, stress eh. Parang, lahat ng problema nila, dala-dala nila sa trabaho. Kasi, less kwentuhan dito. Hindi madalas nangyayari yung tinatawag namin yan sa church na fellowship. Kwentuhan, labasan ng problema, and then tawanan, pagpipray yung problema, then uplifted yung spirit mo, diba? Dito, ayaw ng mga tao yun. Ayaw nila yung mga ganong usapan. Kasi nga, lagi silang nagmamadali. Maglalaba pa ako eh. Magluluto pa ako. Marami pa akong gagawin. So, yung buong araw nila, hindi rin sila, parang stress din yung buhay nila. Kaya, sakit, diba? Magaya ko. Dami kong mga iniindang mga pain. But I lift it up to the Lord. Inaangkin ko na I am healed through Jesus Christ. Kaya, nagpapatuloy ako. But, at the end of the day, mahirap talaga ang buhay. Naiintindihan ko yung mga tao na pagka may problema na sila sa office nila, para mag-cope up sila doon, either kain sila ng kain or tulog ng tulog. Di nila naisip, nasisira na sila. So, anong life lesson? Dami ko dinaldal, di ba? Life lesson is, ang battle natin dito sa ating buhay is spiritual. Bakit ka tinawag na spiritual? Dahil ito ay laban ng mga principalities. Principalities na bigay ng kaaway sa atin, ng demonyo. Kapag tayo nag-iisa, tuwan-tuwa ang kaaway niyan. Sabihin niya, i-feed niya yung utak mo, sige, malungkot ka pa, kasi hindi mo kakayanin yan. Kasi kasalanan mo yan, ganyan na i-feed sa'yo ng devil. Pero kung ikaw ay malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, kay Kristo, ibabattle mo yan through the words of God sa Bible. Magbabasa ka. Basahin mo ang Psalms, ang daming mga uplifting words ni David nung siya ang namroblema sa kanyang sariling kasalanan. Ganon din tayo. Manatili, maniwala tayo na na-defeat na ni Lord ang lahat ng problema natin sa buhay. Sabi nga ni Kristo, I have already won the battle. I am already victorious. So, as tayong mga nananampalataya sa Kanya. Kaya, matuto tayong makisalamuha sa mga kapwa-Kristiyano natin. I, for one, I'm in UK. I am willing to listen. Problemado din ako, pero tinataas ko yun kay Lord. Kaya I can smile. I can laugh. And I can embrace life with Jesus. And I'm ready to listen din sa mga kapatid. God bless.